And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong program ngayon pong hapon. Welcome once again sa another episode ng The Baptist Lunch at ngayon po ay doctrinal episode po tayo. It's a Thursday afternoon once again at alam naman natin lahat na every Thursday, pinag-uusapan po natin yung atin pong doctrine na mula sa Biblia na atin pong tinatayuan. At ito po yung ating pinangahawakan sapagkat we believe that yung mga doctrine po na yan na itinuro po sa atin mula sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pastor, yan po yung nagpapatibay po sa atin bilang isang Kristiyano. At ngayon nga po ay itutuloy po natin yung ating pag-aaral about prayer. At mga kapatid, alam niyo po ba na katulad po ng nabanggit ko na po sa inyo ng mga nakaraang mga linggo ay ang dami pong nakakaalam ng tinatawag nating prayer. But sad to say, there's a lot of Christians na napaka-poor yung ating pong prayer life. Yan po yung problema po natin. Yung prayer life po natin ay napaka-poor pagdating po sa alinmang mga buhay po natin. Bilang isang Kristiyano. Kaya kinakailangan po natin itong pag-aralan, kinakailangan po tayong i-remind muli na dito po makikita kasi sa atin pong communication natin sa Panginoon, ito po yung magsasabi sa atin kung gaano po kaganda yung relationship natin sa Panginoon. Kaya yan po yung ating pinag-uusapan sa ngayon. Now, meron po lamang po akong babasahin. Ito po ay panalangin po ni David. Dito po sa Psalms 86. Panalangin po ito ni David. Babasahin ko po mula verse number 1. Isasama ko na po yung verse number 3. Now, ito po yung sabi po ng Biblia dito. Psalms chapter 86. In verse number 1 down to verse number 83. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusted in thee. Isasama ko na po yung verse 3. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Now, kilala po natin si David. David was a man after God's own heart. At ang kagandahan po kay David, of course, nagkasala siya, nagkakamali siya dahil siya ay tao lamang. Pero ang kagandahan po kay David, napakaganda po ng kanyang relationship sa Panginoon. At dito makikita nyo po dito sa verse number 3, kita nyo po yung kanyang communication sa Panginoon. I cry unto thee daily. Now, ano yung mga bagay po na titingnan po natin dito sa passages po na ito? Una, sabi ng Biblia ay dito sa verse number 1. Yung kalagayan ni David, sabi ng Biblia, he is poor and needy. Sana po makita po natin yung katayuan natin, yung kalagayan natin bilang tao, that we are poor and needy. Now, ito po yung pagpapakita na tayo po bilang tao ay wala po tayong magagawa sa na i-sustain lahat ng ating pangangailangan maliban na lamang na ang Diyos ang mag-intervene. So makikita po natin dito yung inamin ni David, yung kanyang kalagayan. He is poor and needy. By the way, mga kapatid, alam naman natin na si David po ay king. Alam naman natin lahat na during his reign, during the time na si David ang king ng Israel, ang Israel po ay nag-boom talaga. In fact, kung maaalala nyo po, no, medyo matanda na si David, ay nag-ipon siya ng mga materyales para gawing templo at napakaraming gold ang inipon ni David. Of course, may contribution din doon si Solomon, pero marami pong materyales na inipon si David na ginamit ni Solomon sa pagbibuild ng templo. So sa madaling salita, literally speaking, si David po talaga ay hindi poor. Hindi po siya poor materially. Kasi king siya at napakarami niyang ari-arian, napakarami niyang kayamanan. Pero dito po sinabi ni David dito that he is poor. Ibig sabihin, nangangailangan talaga siya ng Diyos. Ipinamamanhik dito ni David na bilang isang tao,
Kaya siya tumatawag sa Diyos daily sapagkat hindi siya mabubuhay ng isang araw na hindi niya kasama ang Diyos. Yan po yung ganyan po ka-intimate yung relationship ni David sa Diyos. Kaya nga po daily siya na tumatawag sa Panginoon. Now, tingnan niyo pa yung sinabi dito ni David. Preserve, verse 2. Preserve my soul for I am holy. Now, ang ibig sabihin po ng holy dito ay sanctified. Ibig sabihin, ito po ay na-set apart. Ibig sabihin, meron pong binigay na mission sa kanya ang Panginoon at siya ay sinet apart na from the other crowd or from the other group or from other person sapagkat meron siyang intendedly na gagawin para sa Panginoon. So ito po yung sinasabi ni David dito. Merong ipinagagawa sa kanya yung Panginoon kaya kinakailangan siyang i-preserve ng Panginoon, i-preserve yung buhay niya ng Panginoon sapagkat he is a set apart man na sanctified na siya, holy na siya. Okay? And then sabi ng Bible dito, O thou my God, save thy servant that trusteth in thee. Tingnan niyo po si David being poor and needy, and then kinonsider niya yung kanyang sarili as servant na nagtitiwala sa Diyos. Sa mga kapatid, kapag wala po itong mga karakter na ito sa isang tao, yung panalangin po natin ay walang laman. Ibig sabihin, magkakaroon po ng essence yung ating panalangin kapag unang-una na-realize natin sa ating sarili na wala tayong magagawa kung hindi kikilos ang Panginoon. Pag hindi natin tinanggap sa ating sarili na tayo ay nangangailangan ng Diyos, kahit na gaano kaganda ang ating pananalita, pagdating sa pananalangin, wala pong essence yung ating panalangin. Kaya nga po sinabi dito ni David, araw-araw po niyang ginagawa yan. Araw-araw po siyang tumatawag sa Diyos at araw-araw ipinapakita niya sa Diyos na talagang kailangan niya ang presensya ng Diyos. Sapagkat hindi siya mabubuhay kung wala ang presensya ng Diyos. Araw-araw humihiling siya sa Panginoon na i-preserve yung kanyang buhay, protectionan siya sapagkat meron siyang gagawin na iniatang sa kanya ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, siya ay isang servant, siya ay isang lingkod ng Panginoon na wala siyang ibang pinagkakatiwalaan maliban na sa Diyos lamang. You see, yan po yung dapat na maging attitude natin every time na tayo po ay tatawag sa Diyos. Dito po makikita po natin dito, bagamat kung pagyayabang man lang rin ang pag-uusapan, meron pong ipagmamalaki si David. Again, inulit ko po sa inyo, si David po ay king. Magaling siyang king. Magaling siyang shepherd. Magaling siyang warrior. Magaling siyang sundalo. Magaling siyang leader. So kung bagay lamang na ipagmamalaki, merong ipagmamalaki si David. Pero makita po natin dito yung humility ni David habang siya po ay tumatawag sa Panginoon. At tumatawag siya sa Panginoon araw-araw. Which means, as far as his spirituality is concerned, kinakailangan si David ay magpakita sa Panginoon ng kanyang humble heart, ng kanyang humility, habang siya ay tumatawag sa Panginoon araw-araw para pakinggan siya ng Panginoon. Yan po yung panalangin na dapat po ay makita sa atin yung humility pag tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Okay? Now, re-reviewin lamang po natin yung atin pong mga pinag-aralan. So, dito po nakita po natin dito yung binasa ko po sa inyo, yung text po natin. Ito po yung patungkol kay David. But looking back, doon po sa ating pinag-aralan, napag-aralan po natin kung ano po yung prayer. Di ba? So, bigyan po natin ng definition, yung pong prayer, base po doon sa mga talata na ating binasa sa Biblia. Una, a prayer is speaking from the heart before the Lord God. So, tayo po ay nagsasalita not by the mouth. Ibig sabihin, yung essence ng ating communication is not by vocal or yung boses, kundi yung atin pong puso na dapat na connected sa Panginoon. Ibig sabihin, kinakailangan ay magkaroon tayo ng tamang puso, tamang relationship, tamang espiritu sa atin pong pananalangin sa Panginoon. So, speaking from the heart. Another one,
ay it is an outpouring of one's soul before the Lord. Kung naaalala niyo po si Hana, na nung si Hana po ay bagamat wala pong lumalabas na boses mula sa kanyang bibig, yung lips lamang po niya ang gumagalaw at kaya nga ang akala ni Eli ay lasing si Hana. Pero ang sabi ni Hana, I am a woman of a sorrowful heart. At ang sabi niya, he is outpouring his soul before the Lord sapagkat meron siyang gustong hingiin sa Panginoon. So, ito po, ang ibig sabihin po nito is yung sinabi ko po sa inyo kanina na kinakailangan po makita dito yung atin pong pagpapakumbaba every time na tayo po ay haharap sa Panginoon. Ibig sabihin, ipapakita natin sa Panginoon na talagang tayo po ay nakadepende sa gagawin ng Panginoon, sa intervention ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po sa sarili nating lakas o sa sarili nating galing ma-accomplish yung isang bagay, kundi sa pamamagitan pa rin ng kapangyarihan ng Diyos at kalakasan ng Diyos na ibinibigay sa atin. Kaya tayo po ay humihiling lamang sa Panginoon. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon sapagkat ina-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Okay? Another one. It is asking or making a petition before the Lord God. So, anuman yung pangangailangan natin, kailangan natin yan since na ang Diyos ang lumikha sa atin, may mga pangangailangan tayo at kahit na kailangan natin yan, hindi pa rin natin yan makukuha ayon sa sarili nating lakas. I mean, hindi kayang isustain ng ating sariling kalakasan na makuha ang lahat ng ating pangangailangan. Again, kailangan pa rin ng tao ang presensya ng Diyos. Hindi po pwedeng magmalaki ang tao na sobra-sobra ako sa aking pangangailangan dahil sa aking kasipagan. No way. Hindi po. Ano po, kung tayo man ay merong mga bagay na sobra-sobra sa ating pong pangangailangan, it is because God ay binless po tayo. At tayo po ay dapat ma-acknowledge po natin yan bilang isang anak ng Diyos na yung mga bagay na yan ay hindi pa rin ang galing sa sarili nating lakas, kundi nang galing pa rin yan sa Diyos. Okay, so it is asking or making a petition regarding our needs sa harapan ng Panginoon. Another one, a prayer is approaching boldly the throne of grace of the Lord God. Ito naman ay kapag nandoon tayo sa trouble at nandoon tayo sa matinding pangangailangan, not necessarily ay we are lacking of something, but maaring tayo ay nasa matinding karamdaman, maaring tayo ay nasa matinding pagsubok sa buhay. Yung kailangan natin ng moral support, kailangan natin ng encouragement. So, tayo ngayon ay mag-a-approach doon sa trono ng Panginoon para ang Panginoon mismo sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ngayon ay bibigyan ng encouragement to continue yung atin pong buhay. Sapagkat without the encouragement from the Word of God, tandaan nyo po, matagal na tayong sumuko. Hindi natin kakayanin ang hamon ng buhay without an encouragement from the Word of God. Kaya nga po, kailangan natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Huwag natin babaliwalain yan, yung salita ng Diyos, sapagkat kailangan po natin yan. So, yung pag-approach natin sa trono ng Panginoon, that is prayer na nangangailangan tayo ng kailangan natin ng encouragement, maaring kailangan natin ng comfort, kailangan natin ng kaaliwan sapagkat meron tayong kalungkutan. So kinakailangan po nating manalangin. Yan po yung panalangin. That's the essence of prayer. Okay, another last. It is ito na po yung kanina. Okay, so and then napag-aralan din natin bakit tayo kinakailangan na manalangin. Ano ang dahilan? Ano ang dapat na reason natin? Bakit ang isang Kristiyano, since alam na ng Panginoon, natalakay natin yan last week, alam na ng Panginoon yung ating kailangan bago pa natin hilingin ito sa Kanya sapagkat God is an omniscient God, so bakit pa tayo kinakailangan manalangin sa Panginoon? Again, sa pag-aaral pa rin natin, napag-aralan natin that prayer is a command. Diba? Ang panalangin po ay iniutos sa atin ng Panginoon. So kinakailangan po talaga tayong manalangin because kapag hindi po tayo sumunod sa command ng Panginoon, then naturally tayo po ay nagkakasala.
Okay? So nakita natin yan sa mga verses, natalakay natin yung mga verses na yan. Yan po yung mga verses na kung saan ay ipinapakita that prayer is a command. Okay? So ayan po yan hanggang sa Matthew. And then dito po tayo natapos sa prayer, pangalawa, prayer is a privilege. Yan po yung kagandahan mga kapatid bilang anak ng Diyos. Meron tayong pribilehiyo na tayo po ay makakatawag sa ating magulang, sa ating ama. You see, ito yung ibinigay sa atin. Bagamat mga kapatid, tayo po, alam nyo po ba, spiritually speaking, tayo po ay adopted sons of God lamang. Tayo po ay inadapt lamang. We are engrafted doon po sa Commonwealth ng Israel. Ibig sabihin, tayo po ay ibinilang na bahagi po ng pamilya ng Diyos. Sapagkat hindi naman tayo Hudyo. Pero ibinilang tayo po yung mga Hentil, pero ibinilang tayo sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay inadapt ng Panginoon doon po sa kanyang pamilya. And so we became sons of God. Ayon po sa John 1:12, ayon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, at tinanggap natin yung kanyang bugtong na anak, nagsisi tayo ng kanyang kasalanan, at tinanggap natin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon sariling tagapagligtas. And so the Bible says, we became a child of God. So isang pribilehiyo po ng isang anak ng Diyos na tayo po ay direktang makakalapit po sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, na pagdating po sa pananalangin, hindi na po natin kinakailangan ng padrino. You see, hindi na po natin kinakailangan ng padrino mula sa atin patungo kay Kristo. Of course, ang panalangin po ay naka-address po sa ating Ama na sa langit sa pangalan ni Kristo. Pero ang nakakalungkot po nito, wala pong sinasabi ang Biblia na kapag tayo po ay nanalangin, kinakailangan pa natin ng mediator between us and Christ. Wala pong ganyan mga kapatid. Okay? Tayo po ay meron ng access ngayon sa Panginoon sa pamamagitan po ni Kristo. Ayon po sa sinabi ng John chapter 16. So meron na po tayong access sa Panginoon. Maging sa Hebrews, sinabi po yan that we can came boldly unto the throne of God. So hindi na po natin kinakailangan pa na kung sino-sino mang padrino na maglalapit sa atin para sa Panginoon. Of course, meron pong sinasabi yung Biblia na ang isang tao ay pwedeng humingi ng panalangin sa isang tao na alam niya na ito ay isang taong matapat. The prayer, sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man availeth much. So pwede tayong humingi ng panalangin sa kanya kung kilala natin at alam natin na itong taong ito ay matapat talaga sa Panginoon. You see, kasi madali siyang pakikinggan. Pero mga kapatid, tayo po mismo bilang anak ng Diyos ay pwede na po tayong manalangin. Hindi na po natin kinakailangan na katulad ng ating nakaugalian noon, na tayo ay lalapit pa kung kani-kaninong padrino para ilapit tayo sa Diyos. Anak na po tayo ng Diyos. Kristiyano na po tayo, and so we have the privilege na tayo po ay makalapit sa Panginoon bilang kanyang anak. Yan po yung ng prayer. Okay, tignan po natin John chapter 16. Ano po yung sabi ng Biblia? Hitherto have ye asked nothing in my name, ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Now, tingnan niyo yung sinabi ng Panginoon Jesucristo po dito in John chapter 16. Sabi niya, ask and ye shall receive. Of course, may mga naunang talata dyan. It should be in His name, in the name of the Lord Jesus Christ. Ano yung reason? Bakit ka hihingi ng mga bagay na iyong kailangan sa pangalan ng Panginoon? That your joy may be full. You see, meron pong kagalakan kapag yung prayer, it brings a fullness of joy because it confirms our relationship with God. Sa madaling salita po, every time ang isang anak ng Diyos ay mananalangin sa Panginoon, dapat meron tayong kagalakan. Sapagkat alam natin na mula dito sa panalangin na ito, ma-exercise natin yung pribilehiyo natin bilang isang anak ng Diyos. Ang nakakalungkot po sa marami po sa ating mga Kristiyano ay kung bakit tinatamad po tayong manalangin. Ayaw ba nating sumaya? Tignan niyo yung sabi ng Biblia,
Ask and ye shall receive, that your joy may be full. The question is, ayaw ba natin na magkaroon tayo ng fullness of joy? Gusto. Okay, kung gusto natin, then ask and ye shall receive. Of course, according to His will, according to His name. So, mga kapatid, ito po yung maganda po dito. Tingnan nyo sinong tao ang hindi magiging masaya kapag meron siyang answered prayer? Sinong Kristiyano ang hindi matutuwa kapag sinagot ng Panginoon yung kanyang panalangin? Of course, lahat tayo ay matutuwa kapag sinagot ng Panginoon yung iyong panalangin. Some of you ay nananalangin kayo ng kaligtasan para sa inyong mga mahal sa buhay. Some of you ay nananalangin kayo ng kagalingan mula sa inyong karamdaman. Di ba? Of course, hindi lahat ng hinihiling natin sa Panginoon na gusto nating mangyari ay yun din ang kalooban at yun din ang gusto ng Panginoon. Pero ang punto po dito, mga kapatid, is that meron tayong pribilehiyo na yung ating kagalakan ay makumpleto. Kumbaga magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay every time na tayo po ay mananalangin, sapagkat nandoon yung excitement kung kailan sasagutin ng Panginoon yung aking panalangin. Diba? Tignan nyo pag meron kang pinagpipray, yung iba sa inyo nananalangin kayo ng lifetime partner. Di ba? Panginoon, bigyan nyo na po ako ng aking magiging lifetime partner. Gusto ko po yung isang babae o yung isang lalaki na ganito ang itsura, ganito ang tayo, ganito manamit, ganito karami ang pera, ganito kaganda yung sasakyan, ganito kaganda yung bahay, tapos merong magandang trabaho. Karamihan ganyan, di ba? Physical. Puro physical, sapagkat ang alam lang nating security ay sa physical. Yan lang yung kalimitan na alam po natin. No, ang alam natin pag sinabing secured ka na diyan, ang ibig sabihin natin doon madalas ay may trabaho na 'yan. Maganda na yung trabaho niyan, may sasakyan na 'yan, may bahay na 'yan. You see, but bihira po ang nagsasabi na secured na siya doon kapag yung lalaki o yung babae ay spiritually matured. Bihira po 'yan. You see, so nananalangin ka ngayon, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lifetime partner kasi ganito na po yung aking edad, 50 years old na po ako at gusto ko na pong magkaroon ng lifetime partner. Di ba? So, nangangarap ka ngayon na magkaroon pa, meron pang magkagusto sa'yo at nangangarap ka ngayon na magkaroon pa ng lifetime partner sa buhay. See? Now, imagine nyo mga kapatid, kapag sinagot ka ng Panginoon, wow! That's impossible. Pero nangyari. Hindi ba't matutuwa ka? Tingnan niyo po yung panalangin ni Abraham. Actually, nangako ang Panginoon kay Abraham na bibigyan siya bibigyan siya ng lahi na sindami ng buhangin sa dagat at sindami ng mga bituin sa langit. Sabi ni Abraham, Panginoon, paano mangyayari yan? Wala nga akong anak eh. Nangako ang Panginoon na bibigyan siya ng anak. Matagal na nangyari po yun. Matagal na nangyari. 25 years. Parang yung iba rin sa atin na nananalangin for more than 25 years ng lifetime partner. Di ba? Pero binigyan si Abraham ng anak. After 25 years, lumabas po si Isaac. Natawa pa nga si ayaw pa nga maniwala ni Sarah kaya nga Isaac ang pinangalanan kaya Isaac ang binigay na pangalan, ibig sabihin laughter kasi tumawa pa si Sarah doon sa loob ng tent. Hindi siya makapaniwala, sabi niya kung kailan naman ako tumanda, ngayon pa ako magkakaanak. Di ba? Pero mga kapatid, tignan niyo, nangyari po, nagkaroon ng Isaac. Hindi ba't labis yung kasiyahan ni Abraham at saka ni Sarah? Their joy ay na-complete. Bakit? Nandiyan na yung pangako ng Panginoon. Yun po yung privilege natin na makalapit sa Diyos. Some of you humihiling kayo sa Panginoon na pagalingin yung iyong karamdaman. Ang tagal-tagal na. Panginoon, may ganito po akong sakit. Ang tagal-tagal na, hindi pa po gumagaling. Of course, it seems impossible na sa kakayanan ng tao para yung ating karamdaman ay gumaling. But remember what the Bible says. Walang imposible sa Diyos.
Now, what do you think? Ano ang mararamdaman mo? Naalala ko noon, meron po ditong isang church member na ang tagal-tagal po niya sa hospital. Halos 2 years ata siya na doon sa hospital nakatira. Palagi ko po, binibisita ko po siya doon twice a week ata or once a week, binibisita ko po siya doon and then dumating na po siya doon sa punto na low moral na po siya at iniisip niya na talagang hindi na siya tatagal sa mundong ito. Pero anong sabi ko sa kanya? Sabi ko, Tay, sinubukan mo na ba na i-challenge ang Panginoon? Sabi ko sa kanya, sinubukan mo na ba na totoo na makipag-usap sa Panginoon? I mean, yung heart to heart na pakikipag-usap sa Panginoon bilang kanyang anak. Gamitin mo ngayon yung privilege mo bilang kanyang anak na totoo kang makipag-usap sa Panginoon. Ngayong nandiyan ka nakahiga ka sa iyong hospital bed. Nasubukan mo na ba na sabihin sa Panginoon na kapag pinagaling ka lang ng Panginoon ay maglilingkod ka sa Panginoon? Sinubukan po niya yon. At sabi ko sa kanya, bakit hindi mo subukan ng Panginoon tayo na i-challenge mo ang Panginoon na kapag ikaw ay nakalabas dyan, pinagaling ka ng Panginoon, buong pamilya kayo ay maglilingkod sa church. Maglilingkod kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng church. Sinubukan niya. Mga kapatid, sa totoo lang, sinagot po ng Panginoon. Imposible po yung kahit na po ako ay parang sabi ko, wow, ang galing talaga ng Panginoon. Biruin mo, halos 2 years na po siya nasa ospital. Tapos hanggang ngayon, buhay pa siya. Nauna pa sa kanya yung kanyang asawa na nag-aalaga sa kanya. Nakasama niya yung kanyang pamilya sa church na parehas sila na naglilingkod sa church. Bagamat nawala rin agad kasi na-offend. Pero mga kapatid, makita niyo po, sinagot ng Panginoon yung kanyang panalangin. During that time, tuwan-tuwa po siya na naglilingkod sa Panginoon. Silang mag-aama. Tuwan-tuwa po sila na naglilingkod sa Panginoon. Nakita niyo po yun mga kapatid. You see, so minsan, hindi lamang po natin ginagamit yung ating privilege bilang anak ng Diyos doon sa mga bagay na ating pangangailangan. Mga kapatid, napakalaking bagay po nitong salitang pribilehiyo. Alam niyo po, pag sinabing privilege, hindi po yan common sa lahat ng tao. Pag sinabing privilege, yan po ay ibinibigay lamang doon sa mga tao na special. Sa mga VIP. Yun lamang yung binibigyan ng privilege. Ibig sabihin, the word privilege is not common to all men. So yung pagtawag natin sa Panginoon, yung prayer mga kapatid, yung prayer ng yung communication ng isang anak sa kanyang magulang, hindi po yan ibinibigay sa lahat ng tao. Yung paghingi natin ng pangangailangan natin, mga kapatid, malaking pribilehiyo po yun bilang isang anak ng Diyos. Yung paghingi natin ng protection natin sa araw-araw, malaking privilege po yan. Yung pagsagot ng Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan, pag tayo po tumawag, malaking privilege po yan. So prayer is a privilege. Pribilehiyo po yan ng isang anak ng Diyos na siya po ay merong pagkakataon na makikipag-usap ng totoo, pakikipag-usap ng totoo sa kanyang ama, sa kanyang magulang, patungkol sa kanyang pangangailangan so that his joy may be full. Now, another one. Okay? So, if prayer, prayer is a privilege. Ito po yung sinabi po ng Biblia. Ito, nabasa na rin po natin ito noong nakaraan. Tingnan niyo po. Sa Hebrews chapter 4, verse number 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Every day, tayo po ay in time of need. That's the reason why every day, we need mercy and grace. At saan lang natin masusumpungan yung sinasabi ng Biblia na mercy? Saan natin ma-obtain yung mercy and grace? Sa Panginoon. So kung sa Panginoon lang, paano natin makukuha sa Panginoon yung mercy and grace? Prayer.
Mga kapatid, tayo lamang po bilang anak ng Diyos ang binigyan po ng ganyang pribilehiyo. Prayer can bring mercy and grace. You see, tignan nyo pag tayo po ay nagkasala, ang kailangan natin, mercy. Mercy ang kailangan natin. Ayaw natin ng justice. Kapag justice ang ibinigay sa atin ng Panginoon, pag tayo nagkasala, parurusahan tayo because justice is getting what we deserve. So, ang kailangan natin is mercy, getting what we do not deserve. Or not getting what we deserve. So, yan ang kailangan natin, mercy. And then, gusto siyempre natin ng grace. Ano ang grace? It is an unmerited favor. It is getting what we do not deserve. Hindi natin deserve yung mercy ng Panginoon, hindi natin deserve yung blessings ng Panginoon, hindi natin deserve yung protection ng Panginoon sapagkat tayo ay nagkasala. Pero ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, it is because of prayer. Yan po yung mga kapatid, yung pribilehiyo natin bilang anak ng Diyos. Na kung saan yan po yung namimiss po natin kapag hindi po tayo nananalangin. Tingnan niyo po yung ating namimiss. Joy, mercy, grace, in time of need, yung help, yung tulong, yung help mula sa Panginoon in time of need. Yan po yung namimiss po natin pag hindi po tayo nananalangin. Madalas humihingi tayo ng tulong sa kapwa natin tao, pero bihira tayong unang-una na humingi ng tulong sa Diyos. Pag tayo nagkasakit, ang unang lugar na nasa isipan natin, mercury drug. Hindi altar, mercury drug. Ang unang-unang persona na nasa isipan natin, doktor. Hindi ang Diyos. Di ba? Ang unang-unang gagawin natin is magbihis at pumunta sa lugar na merong mga gamot. Hindi lumuhod para manalangin. Ganyan po tayong tao. Pag tayo po may pangangailangan, ang unang-una na nasa isipan agad natin ay kapwa natin tao. Pag may shortage tayo sa budget, yung iba ang nasa isipan agad, kanino makakautang? Kay Bombay, kay kumare, kay kumpare, kay kapatiran. Minsan nakakasama rin ang loob. Bakit pag ang mga kapatiran may pangangailangan, lalapit sa kapwa kapatiran. Pero kapag may pera, biglang lumalayo. Di ba? Ito yung nakakalungkot sa maraming mga kapatiran. Pag kailangan ng pera, mangungutang sa kapatiran. Tapos, pag may pera naman siya, pupunta sa tindahan ng mga unbeliever. At hindi doon sa kapatiran bibili. Naunawaan niyo po yan. At minsan, ito nakakalungkot nito Parang yung nagpautang, yung pa yung nahihiyang maningil. Kasi yung umutang, siya pa yung nagbabanta. Matindi Pinagbantaan pa yung kanyang inutangan, mag-antay-antay ka kung kailan ako magbabayad. Matindi, grabe, Kristiyano yun. Okay, anyway, hindi po yan ang lesson natin. So mga kapatid, tandaan po natin mga kapatid na ang panalangin po ay isang command, isang pribilehiyo po ito. Huwag natin sayangin kapatid, yung privilege natin. Hindi natin ma-experience yung saya, fully yung saya ng isang Kristiyano kapag hindi po tayo nananalangin. Kapag hindi natin ginagamit yung ating pribilehiyo bilang anak ng Diyos. Now kapatid, sa pananalangin, hindi naman kinakailangan na masyadong mabulaklak ang iyong pananalita. Hindi kinakailangan yan. Kung paano ka nakikipag-usap sa kapwa mo tao. Yung normal conversation. Kapag ikaw lang mag-isa, subukan mo na ganun yung gawin mong pagkipag-usap sa Diyos. Sapagkat habang patuloy ka nananalangin, madidevelop po yan. Yung iyong pananalita, madidevelop yan. Ito nga nakakalungkot
Alam nyo ba ang nakakalungkot? Kung sino po madalas hindi naman sa lahat, pero madalas. Alam nyo po kung sino po ang hindi prayerful sa loob ng tahanan? Mga lalaki. Napansin nyo po ba yan? Sa kultura po natin mga Pilipino, kung sino ang hindi po prayerful? Mga lalaki. Alam nyo kung bakit? Sapagkat sa kultura po natin Pilipino, ang gusto natin pag sinabing lalaki, hindi ko kailangan ng tulong. Aha! Kaya ko yung sarili ko. Ganyan po ang kultura natin. Aha! Hindi ko sinasabing sa lahat, pero sa kultura natin bilang Pilipino, ganyan po ang ugali ng marami po sa atin. Yes! Hindi ko kailangan ng tulong. At saka para bang pag ang isang lalaki may dala ng Bible, parang ang dating sa kanila is, ano ba yan? Parang, pag may dala ka lang ng Bible ang tingin nila sa'yo, magpapari ka ba? By the way, ang pari po hindi nagdadala ng Bible. Oh. Di ba? Naalala ko noon yung ibang mga classmate ko nung high school nung nakita nila na nagdi-devotion ako, pari ka na ba? Pare, hindi nagdadala ng Bible ang pare Bihira, kung meron man. Hindi ako pare. Anyway, salamat sa Panginoon na meron po tayong pribilehiyo na ganyan bilang kanyang anak. Mga kapatid, gamitin natin yung privilege natin bilang anak ng Diyos sapagkat nakikita nyo po, kapag tayo po ay araw-araw, katulad ng sinabi ni David po dito, na siya po ay tumatawag, sabi ni David dito, dito sa Psalms 86, Psalms 86 verse number 3, Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Sabi ni David, araw-araw siyang tumatawag sa Panginoon, makikita nyo po yung kasiyahan sa buhay ninyo bilang isang tao, bilang isang pamilyadong tao, bilang isang Kristiyano. Mag-iiba po yung inyong aura, mag-iiba po yung inyong pananaw sa buhay. Kapag araw-araw po nating kausap ang Panginoon. Tingnan nyo, ang isang tao na minamahal mo, gusto mo lagi mo siyang kausap. Bakit? Minamahal mo siya Excited ka palagi na siya ay makausap. Laging nandoon yung excitement mo. Gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makausap, gusto mong marinig yung boses niya. Di ba? Bakit? Mahal mo Ang tanong, gaano mo ba kamahal ang Diyos? Kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng pribilehiyo para makausap ang Diyos, bakit ayaw mong gamitin yung privilege na yan? Again, ang privilege po, pag sinabing privilege, hindi po yan para sa lahat ng tao. Mga VIP lamang ang binibigyan ng privilege. I mean, for a certain point of ng mga bagay, pag sinabing binigyan ka ng privilege sa ganitong bagay, ibig sabihin, VIP ka as far as this matter is concerned. Mga kapatid, pagdating sa spirituality, dahil ginawa kang anak ng Diyos, at binigyan ka ng privilege ng Panginoon na makipag-usap sa Kanya, abay pambihira mga kapatid, malaking pribilehiyo yun. Hindi lahat ng nasasakupan ng isang kingdom ay pwedeng direktang makipag-usap sa king na walang permiso. Hindi lahat. Yung makakapag-usap lamang, makikipag-usap lamang sa king, yung meron lamang appointment. Alam nyo, kahit nga dito sa opisina di ba? Hindi ka basta-basta makikipag-usap doon sa manager o sa boss na wala kang appointment sa kanya. Or hindi ka pinatawag sa kanyang opisina. Hindi ka pwede makipag-usap. Bakit? Bakit ka makikipag-usap sa kanya? May appointment ka ba? Pinatawag ka ba? Hindi ka naman pinatawag Hindi ka rin naman, wala ka rin namang appointment. Ganon din pag pinag-usapan yung kingdom. Pag pinag-usapan yung sa politika, ganun din naman. Hindi ka pwedeng basta-basta makipag-usap sa iyong boss, sa iyong manager, na hindi ka pinatawag or wala kang appointment. Pero mga kapatid, naintindihan nyo ba? Yun pong relationship na gustong i-establish ng Diyos sa atin bilang kanyang anak at tayo ay kanyang servant. Imagine, servant tayo, siya yung kanyang master, pero ang sabi ng Biblia, we can come boldly unto His throne.
Hindi na natin kinakailangan pa ng appointment. Meron na tayong direct access. Pwede na natin agad sabihin sa Kanya yung ating pangangailangan so that we can obtain mercy and grace. That's privilege, mga kapatid. That's privilege. Gamitin natin yung pribilehiyo na yan. At yan po yung sinabi ng Biblia sa atin that your joy may be full. We will obtain mercy, we will obtain grace, and we will obtain help in time of need. No? Kita natin yung blessing sa atin na yan. Every time na tayo mananalangin, mga kapatid, tandaan nyo po yan. Pribilehiyo ko to, sasamantalahin ko yung pagkakataon sapagkat pambira, hindi lahat ng tao may pribilehiyo makalapit sa Diyos, ha? Wala man akong appointment, hindi man ako pinatawag ng Panginoon, pero meron ako ngayong pagkakataon na makipag-usap sa aking master. You see? Kaya isang malaking kagalakan po yon. So I hope na naintindihan nyo po yung atin pong pag-aaral ngayon pong hapon na ito, mga kapatid. So that is prayer, pero may mga kasunod pa po yan. Mas i-elaborate pa po natin yung lesson na yan about prayer. But ang nais ko lamang pong ipagdiinan sa ngayon ay gamitin nyo yung privilege nyo. Gamitin natin yung privilege natin bilang anak ng Diyos na manalangin. Araw-araw. Okay? At hindi po matatapos ang ating pong programa ngayon pong hapong ito na hindi po tayo nagpapasalamat sa ating mga frontliners. At ito po ang awitin para sa ating mga frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmfully lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them, by faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones or pakikinig sa ating pong programa ngayon po hapon. Hindi ko po kayo iniinitahan sa ating pong programa mamayang gabi para po sa Team Focus, yung ating pong Staying Alive. At ito po ay para sa mga young people, pero pampamilya po ito. Ano po, hindi po nangahulugan na mga young people lang ang pwedeng manood po dito. Pwede pong kasama ang buong pamilya po dito. Lahat naman ang ating pong programa dito ay talagang pampamilya. Kaya magsama-sama po tayo mamaya para po sa ating pong susunod na programa mamaya. Thank you po. God bless you and stay safe.
to see God's will is done. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real